Ano po ba ang tendinitis? Okay, bago natin, doktora, maintindihan yung tendinitis, no? Para sa mga audience, kasi kailangan natin maintindihan muna kung ano ba ang tendon, no? Ang tendon, ito yung dulong bahagi ng muscle natin na kumakabit sa buto. So, ito yung nagpapabigay sa atin ng kakayanan para gumalaw, no? So, minsan kapag masyado nating ginagamit yung muscle natin, namamaga yung mga tendon. Pag namaga yung tendon, nagkakaroon ng pain. At ito yung tinatawag nating kondisyon na tendinitis po. I see. O kasi nga, Doc, di ba, anything that ends with itis ay may pamamaga. So, tendinitis. And then, tendon. Okay, so it's a tendon na namamaga. Ano po ba ang sanhi? Bakit namamaga ang tendon? In a nutshell kasi, no, in general, ang sanhi ng pamamaga ng tendinitis is overuse. Ibig sabihin nito, yung paulit-ulit na paggamit or paggawa ng isang physical na activity na hindi ka nagpapahinga in between, no? Hindi kailangan kabigatan. Hindi mo kailangan magbuhat ng mabigat or maaksidente para magka-tendinitis. Isa sa simple repetitive daily activities like pagtatype, paglalakad, pagtayo ng matagal. Kapag hindi ka nagbibigay ng rest periods in between, pwedeng maipon yung mga maliliit na injury sa tendon, yung mga micro tear, maliliit na punit. Hanggang sa kalaunan, pag naipon na ito, dadami na, magpaparamdam na siya, sasakit na. So, ibig sabihin, this can also be really work-related. Yes, it can be very much work-related. And it depends on the practice of the individual. Kahit hindi sa work, pero yun ang usually yung habit niya, ito yung nagiging dahilan. Okay. And even sa, kahit hindi sa work if you're doing a particular fitness routine na paulit-ulit, pwede ka ma-injure So, it just means kahit bata pwede. Kasi depende sa activity ng bata. Yes, especially yung mga toddlers, yung mga malilikot na. Okay, and ano yung tendon ang usually involved? In your practice, na nakita nyo, ito yung parang most common na site kung saan nagkakaroon ng inflammation ng tendon. It's more case-to-case basis, pero the most common tendinitis that we see on the clinics is the shoulder, yung rotator cuff tendinitis. No? Sa wrist, sa fingers, marami yan. Sa kneecap, no? Yung patellar tendinitis, Achilles tendinitis, tennis elbow. Yan yung mga more common tendinitis that we encounter in the clinic. Pero marami pang iba. I see. But this is more common among adults, sa mas matatanda. Yes. Okay. And how about yung mga senior, yung mga lolo-lola natin na di ba bihira na din maggalaw-galaw, nagkakaroon pa rin ba ng tendinitis? Yes, kasi isa sa ang tendinitis naman, ang sabi ko nga, hindi mo kailangan ng mabibigat na gawain. Basta paulit-ulit, kahit gawain bahay, kung paulit-ulit ka naglalaban, nagluluto, pwedeng sumakit ang kamay mo, magka-tendinitis ka. So sa mga elderly, it's more of household chore related. No? Yung mga kamay, o kaya naman kapag lagi silang namamalengke, o lagi silang nakatayo. No? Siyempre, ang tendinitis nila is on the knee or on the sasakong, sa ankle. So, sabi ko nga, it affects both old and young. So sa mga old, it's more of household chores. Sa mga young, it's more of activity na sports or fitness.